Magandang hapon. Bago natin umpisahan ang oras na ito, maaari pa tayong tumayo at umpisahan natin sa pamamagitan ng pagdasal ng kapangunahan ni Clint. Panginoon natin, maraming salamat po sa inyong pinagkaloob na biyaya at gabayan po ang aming demonstration teaching sa araw ito at pati ang aming guro at aming mga kapwa. So, ang aming nalapit sa araw ito. Bago tayo magsuko, maaari pang magpipulot ang mga kalat at tapos ito sa tamang posisyon. Pakitingnan din kung ito ay may reserve. Maraming salamat. Para sa ating talaan ng mga lumipan, naghanda ako dito ng inyong mga litrato. Tatawagin ko ang inyong mga leader at babanggitin nila ang inyong mga pangalan. Para sa unang grupo, Darren, makikuha ang litrato ng iyong kasama. So, ito yung mga pangalan. Darren, Christine Joy, Vince J, Alondra, Angelique, Coronel, Allen, Rika, Denver, and Willen. Para naman sa group 2, Clint, Dito sa isa. So, ito po, excuse me po. Ito po ang mga group 2, Clint, Judy Penn, Gil Garcia, Judy Lee, Julian, Alvin, Lorna, Cassandra, Kesaya, Rosabel. sa likod kayo ng unang pangkat mo po. Para naman sa pangatlong pangkat, Jeremy, Alan, Ian, Joy Maria, Mehan, Rika, Sairi, Earl, para naman sa ika-apat na grupo, Romilly, dito kayo. Kayla Marie, Julian, McGregor, Renia, Carol, Silaster, Maraming salamat. Para maging maganda ang daloy ng ating talakayan ngayong araw, naghanda ako ng ilang alimutunin na ito at aalahanin hanggang sa matapos ang ating klase. Maaari bang pakipasa ng sabay-sabay? Siguraduhin maayos at malinis ang pinag-aralan. Ekstra ingay at pagkilos ay dapat nang iwasan. Kapag nagsimula na ang talakayan, tumulong sa grupo kung kinakailangan. Obserbahan din kung nasa tamang upuan. Respeto sa bawat isa ay dapat isinaalangan. Inaasahan ko ba sa inyo na inyong aalahanin ito? Yes, ma'am! Talaga ba? Yes, ma'am! Kung gano'n, mag-umpisa na tayo. Para sa unang gawain, na pinamagatan ko, pinagmulan mo, alam ko. Pakipasa ang paluto. Magpapakita ng makalarawan at tukuyin kung ano ang magiging kakalabasan nito at ito ay pinuseso. Para sa unang larawan, pag ito ay pinoseso, ano ang kakalabasan niya? Sino pa? Amin nakipang, Tandu. Okay? Okay? Sino pa? Ulam, ma'am. Bakit kuya? Meron pa? Tama. Para naman sa pangalawang litrato, ito ay napaka. Maninig lang. Jeremy, Maging pera. Sino Para, ginagamit ang pangbuo ng pera. Sino ulit? tama. Para naman sa pangatlong litrato, Bahay! Ay! barbecue stick.
pagproproseso nito sa mga factory tulad ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang makagawa ng sardinas at marami pa. Mahusay. Para malaman ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw, pero pa akong isang katanungan. Kapag may primary na sektor o hilaw na materyales na galing sa sektor ng agrikultura, ano naman kaya ang tawag sa sekundaryang sektor ng ekonomiya na nakapaloob ang transformasyon ng mga produkto? Anyone guys? May nakakaalam ba? Pag-secondary ang sector. Kung ang primary sector ay ang agrikultura, ano naman ang sekundaryang sektor? Mga nagtatrabaho. Products, yes. Finished product. Industry. Oh, Tama! Tama. Ngayon, bago matapos ang ating talakayan ngayong araw, kayong mga estudyante ay inaasahang pakibasa ang ating layunin. Natatalakay ang konsepto ng sektor ng industriya na makagagawa ng malikhaing pag-uulat sa mga sektor ng industriya. Napahalagahan ang gampanin ng sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa. Maraming salamat. Ano nga ba ang sektor ng industriya? May alam ba kayo? May idea ba kayo kung ano ang sektor ng industriya? Romeline? Kung sa palagay ko, ang karga dito ay mga factories na gumagawa ng mga produkto. Tama. Ang sektor ng industriya ay tumutukoy sa pagproproseso ng mga hilaw na materyales sa paggawa ng mga produkto na kinakailangan para sa pampublikong merkado. Ito yung mga products na nabibili natin sa palengke. Yeah. Ang sektor ng industriya ay may tatlong uri. Ito ay ang cottage industry, small and medium scale industry, at ang large scale industry. Pakipasa ang cottage industry. Napapaloob dito ang mga Produktong gawang kamay. Handmade products. hindi higit ang mga magagawa sa 100 ang mga kabilang sa industriya at maliit na lugar lamang ang saon ng Magbigay na kayo ng example ng cottage industry. Mga ano ma'am, handmade bags. Yes. Ito yung gumagawa ng mga, kung alam mo yung mga crochet, yung mga ganon. Para So, naman mga sa- souvenirs, ma'am, ganun. Yes. Para naman sa small and medium scale industry, pakibasa ng sabay-sabay. Binubuo ng 100 to 200 na mga manggagawa at ginagamitan ng kayak na makinarya sa pagproproseso ng mga produkto. Magbigay din ng example. Mga factory ma'am. Ay, pwede. Pwede lang. Small. yung ano ko yung gumagawa ng mga earth. Yes. Ma'am, yung mga mga rice mill, ma'am, ganun. Ah? Mga nagdidiktik ng kanin. Ng bigas. Oo, tama yung mga inyong nabanggit tulad ng bakery, construction, para naman sa large scale industry, Binubuo sa higit ng 200 na manggagawa. Ginagamitan ng Ma'am, excuse daw. ginagamitan ng komplikadong makinarya sa pagproproseso ng mga produkto at kailangan ng malaking lugar para sa produksyon tulad ng kantao. Tama. Dito na pumapasok yung sinasabi niyong pabrika. Ang sektor ng industriya ay may 4 na subsektor. Na inyo itong
kinakamitan ang buong husay sa pagtatalakay ng mga impormasyon. Organisasyon. Kompleto, malinaw at madaling masundan ng manonood ang pagkasunod ng mga segment ayon sa ginawang broadcasting. 20. Pagkakaganap ng tauhan. Maayos, makatotohanan at taglay ng tauhan sa broadcasting mula sa pagsasalita. 10. Nakuha mo score? Naiintindihan ba? Yes! Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang paghandaan. 10 minuto upang paghandaan ng inyong pag-uulan. Yung kanya, yung mga pangkat. Subsection. Yun yung sa atin. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Maaari na kayong bumuo ng bilog upang mapag-usapan nyo ng maayos sa inyong mga gawain. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Should we write it on the Manila paper or we will report na lang? Kung kaya yung oral, Ano na lang sa podcast? Then, ay
Parang talagang harapan. Nagdala ba kayo? 5 minuto na lang. Okay, next seat. Okay, lights. Ready the lights? Camera. Action. Action. Hello po. Team, ano, agency ko yung team. Okay. Second set. Hindi pa tayo na. Naligitan 2 minuto na lang. Madala ka na. Nagdala kayo? Okay na po. Yes. Sino ang unang mag-represent? Group 4? Para sa kanila ay solusyon para sa Solusyon sa kalinaan ng infrastruktura. So, amin na, kasi sa ating MSP, kaya amin na-compile ng solusyon ay, number 1, magpatupad dapat na mas maayos at ang condition sa mga sa pag-distribution kailangan ay maayos ang mga guidelines at pagkakaroon ng mga gustong mag-business para mas maakit sila mag-business dito sa Pilipinas. Yes? Mataas
tayo na nakakakuha ng mga bigas na yaman na kinakailangan natin sa ating ekonomiya. Katulad ng ginto, langis, at marami pang uri ng minerals o mga bigas na yaman. Pangalawa, ay ang construction. Mahalaga ang construction dahil dito, dahil sa construction, ito ang nakakapagbigay ng magagandang infrastructure na kinakailangan sa industriya ng isang bansa at para mabigat pa ang ekonomiya ng isang bansa. Pangatlo ay ang pagmamanufaktura na kung saan dito nakakatulong itong sektor na ito ng industriya dito upang magkaroon ng mas magandang mga quality ng produkto tulad ng mga magaganda at mas advanced na mga goods and services na meron tayo ngayon. Panghuli yung utilities o yung mga labor force na nakakatulong magkaroon ng manpower sa pagpilina, sa construction, at sa pagmamanufacture. So yun lamang po. Magaling. Bibigyan ko kayo ng 40 points. Sino gusto ang pangatlo mag-represent? Sige, group 1. Okay, Pamuntak pa niyang camera. lights, Pamuntak, hindi naman. camera, action! Kami ay magre-report tungkol sa subsektor ng industriya. Pagpilina, ang sekundaryang sektor na kung saan ang mga metal, di-metal at enerhiyang mineral ay tumutuwa at dumadaan sa proseso upang gawing produkto. Halimbawa na lang ito ay dito nagawa sa dito. Kalaman. Second set, lights, pangmanufaktura. Ayon sa diskusyong Macquarie, ang pagmamanufaktura ay tumutukoy sa paggawa ng produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Salamat po. Next. Third set, construction. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng pagpapatayo ng gusali, estruktura at iba pang lalong progress gaya lamang ng ulan at kalsada. Direct, ang isa, direct. Okay, last set. Camera, lights, camera, utilities, kuryente, gas, at tubig. Ito ay pinagawa ng kumpanyang mga pangunahing na unit at natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan sa tubig, kuryente, at gas. Gaya na lamang ng Novelco, Iselco, Meralco, at Maynilad. Salamat po. Gold! Props din namin yan ah. Gaya. Kaya yung balon eh. Gaya. Which is different. Gaya. Hindi ikaw ang mag-report dyan. Madali ako iusin kitang logo. Kunwari sira ka mo. Sira ka po na. Parang yung kayo. Chika Minute! Tatayo ka natin. Chika Minute. Bye-bye. Hello mga kapamilya. Ang aming diskusyon ngayong araw na ito ay patungkol sa kahinaan ng sektor ng industriya. Ito ay ang una. Meron po tayo mga kapamilya o meron po tayo policy inconsistency. So ano nga bang policy inconsistency? Ang kahinaan ng pamamalakalan na magkaroon ng mga polisiyang sumusuporta at nagpapalakas ng industriya isa sa mga dahilan sa pagkawala at pag-iwas ng mga namumumunang bansa. So ito ay nangyari sa China at sa Vietnam noong araw ng mga bagong Mesopotamia. At ayun. So ano nangyari doon? Dahil mura at open ang mga negosyo dito, maraming from investors from other countries na nagpatayo ng mga negosyo dito sa lugar na ito, dito sa China at Vietnam after ng Mesopotamia nila. Ito na magsusunod ay ang inadequate investment. Ano nga ba ang sinasabi natin pag sinabi natin, ibig sabihin pag sinasabi natin inadequate investment? Jess? Kulang kapos, tama. Pag sinabi ng inadequate, merong mga investment na kinukulang at hindi sapat. At ano nangyayari dito?
hindi napapalakas ang workforce at ang teknolohiya ng isang bansa. Susunod, macroeconomic volatility and political instability. Ang kahinaan ng mga elemento ng macroeconomics at guluhang politikal sa bansa sa iba't ibang panahon ay nagtulak sa mga lokal at dayuhang namumunuhan na huwag magnegosyo sa bansa. So dahil mahirap yung bansa, sino bang magnegosyo doon iyan? Yeah, you're right. Bunga nito ang mababang antas ng pamunuhan nagresulta ng pataglay ng industriya. Ito ay nangyari pagkatapos ng Mesopotamia dahil bumagsak ang Akkadian at sinulog sila ng Babylonia. Sa pangkalahatan, mahalaga ang subsektor ng industriya dahil sa kanilang papel tulad ng pagpapaunlad ng serbisyo, nagbibigay sila ng trabaho, tapos nagpapaunlad din sila ng ekonomiya. Para naman kung nakinig kayo sa presentasyon ng ibang grupo, masasagot nyo ang ating gawain na larawan ko, tuklasin mo. Pakibasa ang panuto. Ayusin ang mga titik at isulat ang tamang salita sa inyong whiteboard. At ibigay ang maikling pagkakatulugan ng mga salitang mababangsik. Ito ay paunahan. Para sa unang larawan, handa na ba kayo? Yes, ma'am. Yes, Ma'am Shi. Pumalakpak kung handa na. Para sa unang larawan, Oh. Oh, Gawin na ka na. mali. ay, bakit? My name. Ay, mag-gampain. Gampain. Ako na ang four. Maaari bang pakipagsit ang Parang pagbibigay gagawin ng maikling kahulugan na Paalis tayo na. Gawin na pala. paglimina. Pagpinina ay magbubuksan ng mga buong sa ating mga bundok at sa ilalim ng lupa. Tama ka lang. Tama ka na. Tama. Para naman sa pangalawang litrato, Tama ka. Tama ka. Yes, tama kayo. Gawa na kami. Na kami. nauna si Darren. Nawala rin kami, B. Kami yung sinabi ni Ma'am. Oh, ito na kami. Asan yung bongkura? Mano na kami. Pakibigay ang maikling kahulugan na Ito ay tungkol sa mga gas, electricity, at tubig. Salamat. Tama. Energy. energy. Para naman sa pangatlong litrato. Mama, oh, kami na wala. Manufactura. Dito. Oh, Next next day. Manufactura. Ang manufactura ito ay manufactura ito ay ginagawa ng 200 na manpower na tao. Oo, yes. Tama. Tama. Magbigay na ng example. Sardines. Oh, Yes, patay yes. na mga sardines. Ayun ang Dami. Yes. Oh, Mga- Say more. Yak. Save Save mo. Para sa huling Ako na litrato. ako. Construction. Oh, construction. Magbigay ng kahit kaunting kalaban. Matilyo. Ayaw mag-aayos ng paggawa ng bahay. Kahulugan. Ito ay tungkol sa pagpapatay na
infrastructure, gusali, at land improvements, gaya na lamang po ng tulay at highway. Yes. Gaano kahalaga ang industriya ay sektor ng industriya? Kamili. Mahalagang industriya dito ay ang pangangailangan ng ating ekonomiya. Kung wala ito, wala tayong gagamitin. Nagbibigay ito ng trabaho, nagbibigay ito ng pagkain at iba. May karagdagan ka? Mahalaga ang industriya sa isang bansa dahil ito ang nagpapalaki ng GDP. Sinagot ko na ang ating pangalawang katanungan. Ay, wala. Ikaw naman ang nag-advance na. Ano ang kahalagahan ng sektor ng industriya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa? May katanungan ba? Wala po. Kung ganon, para sa ating pagtataya, pag-ibasa ang panulo, Para sa inyong pagsusulit, salamuran ang mga nakahanda na rong at isulat ito sa one-fourth sheet of paper. Okay. para naman sa inyo takdang aralin, pag-ibasa ang panulo, Bumuo ng acoustic gamit ang salitang industriya na nagpapahayag sa kahalagan nito sa ekonomiya ng bansa. na inyong isusumite bukas. Yes, Yes,